Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's reflection. Nasa love month pa rin tayo dahil nga February pa rin, di ba? Maraming abala paglalo na sa Valentine's Day next week. Pero kasabay yan, bilang isang Katoliko, yung tinatawag nating Ash Wednesday. So yun guys, sa panahon natin ngayon, di ba, yung romantic na pag-ibig umuusbong na sa modern na panahon ngayon, lalo na sa social media. Minsan kahit hindi pa nakikita, di ba? Sa True Messenger pa lang, Viber, o kung anong gamit mo, talaga nag-I love you na. So kumbaga, sinasabi nung lalaki o babae na mahal na kita. Ikaw na talaga, di ba? Maraming ganun, di ba? Na masyado ng masyado ng mabilis yung love kagad. Kahit hindi pa sila nagkakaintindihan, hindi pa sila nagkakakilala ng lubusan, di ba? Hindi pa nila nakilala actually yung pamilya nila. Minsan sa OFW pa nga, di ba? Abroad pa yung babae o kaya naman sa mga foreigner. Pero siyempre, kahit matagal na kayo, 'di ba? Yun ay mas matindi. Yung una, diniscuss natin, bago lang nagkakilala, hindi naman talaga ganun sila magkakilala personally. Wala pa masyadong pinagsamahan, nagmahal na. 'Di ba? Nagmahalan na silang dalawa. Pero dito naman, kahit matagal na kayo sa relasyon, may isa 5 years, umabot pa nga 10 years, 'di ba? Tapos ang mas masakit nito, sinabi mo na lahat ng talambuhay mo. Yung bulok mo, di ba? Yung masama mong ugali. Nakita na yung ugali mo na parang hindi ka aya-aya. Di ba? Nag-a-adjust na kayo sa isa't isa. So lahat na, even yung pamilya mo, yung kanilang background, nalaman na sa tagal ba ng relasyon. Pero ang nakakalungkot dito, kahit matagal na relasyon, magkakilala kayo ng gusto, minsan hindi pa sila nagkakatuluyan. So, ano yan guys, di ba? Parang normal. Maraming ganyan. Sa panahon natin yan, kahit sa showbiz guys, nakikita natin yan, di ba? Kahit sa mga ordinaryong tao naman, mga kakilala natin, nangyayari din yan. Hindi sa bago lang kayo o sa tagal nyo na magkakilala. Pero itong sasabihin natin sa inyo, kahit na mayabang ka, masama ugali mo, immoral ka, corrupt ka, matapobre ka, lahat ng kasamahan. Di ba? Kahit ganun ka, ang pagbibig ng Diyos ay iba kaysa sa ating mga tao. Talagang minamahal niya tayo kahit na ano pa mang nagawa natin kasalanan. Kaya sabi sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong parahan, kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. And guys, napakalinaw, di ba? Napakaganda ng mensahe nito. Tamang-tama sa Valentine's Day. So, dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Yesus, di ba? Talagang pinakita niya. Hindi lang niya pinakita, pinadama pa. Hindi lang pinadama, pinarinig pa sa atin dahil nga nagkatawang tao siya. Lahat ng mga magagandang salita, lalo na sa pagtanggap, even na makasalanan tayo, di ba? Imagine nyo, bumaba pa siya mula sa langit. Pwede naman siya hindi bumaba guys, pagbayaran na lang natin ang kasalanan natin, wala na siyang pakialam, pwede naman yun. Kasi Diyos siya, di ba? Siya may likha sa atin at ang lahat ng bagay. So, kailangan pa ba niyang bumaba sa lupa? Kailangan pa ba niyang pagbaba sa lupa ay sasaktan siya? Di ba? Murahin siya, durahan siya, parusahan siya, hanggang sa mamatay siya. Kailangan pa ba yun? Kung titignan natin guys, kung baka pakaisipin nyo lang, isang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kasama na tayo sa paglikha niya. Tapos bababa lang para lang makipamuhay sa atin. Di ba? Tinaas niya ang dangal ng tao kasi naging tao siya. Kaya mahalaga ang buhay para sa ating Panginoon. So, pinakita niya dito na
talagang mahal na tayo. Kasi yung talagang role niya 2,000 years ago, di ba? Doon sa krus ng Kalbaryo nung pinako siya, kasama nung namatay siya, kasama ng namatay yung ating mga kasalanan. Kaya pumasok sa atin ng kaligtasan dahil sa pantubos ng ating Panginoong Yesus na kung saan talagang yung pagmamahal niya ay iba. Hindi ba natin deserve? Sapagkat nga makasalanan tayo, di ba? Kahit sa Bible, guys, maraming storya doon. Yung halibugang hanak, di ba? Kinuha na yung kayamanan ng kanyang magulang, buhay pa. Tapos umalis siya. Nung umalis siya, nagpakasasa siya hanggang sa naubos ang kanyang kayamanan. So, ano nangyari doon? Nakonsensya yung alibugang hanak at bumalik. So, nung bumalik, ano nangyari? Hindi ba masaya pang sinalubong ng ating amang nasa langit? Kasi di ba, hinihintay niyang dumating at pinaghanda ba niya nung dumating dahil nga bumalik. Ang sabi niya, itong anak ko ito patay na pero muling nabuhay. So, ganun din tayo guys. Makasalanan man tayo dito sa mundo, tatanggapin tayo ng Diyos kung talagang pagsisihan natin ang ating kasalanan. Dahil namatay ang ating Panginoong Hesus para sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoong Yesus. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, huwag kang panginahan ng loob. Kung may matindi kang mga karamdaman, problema sa pamilya, at problema sa financial, samahan mo ko sa napakasimpleng dasal kung ikay maniwala at kung ikay magtiwala at lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus. Tsak yun ay kanyang ipagkakaloob ano mga yung hiling sa kanyang pangalan. Kaya tayo manalangin. Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, bedridden na po, Lord. May taning na sa buhay. At kung ano-ano po mga karamdaman bumabalot sa kanyang katawan. Ipuin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po, Lord, sa mga pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbikis-bikis niyo po, Lord, tanggalin niyo po ang kanilang mga puot at galit sa kanilang katawan. Ganon din po, Lord, sa aming financial, lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo, pambili ng bigas, ng ulam, pambayad sa upa, pambili ng baon, pambili ng gamot, kung ano-ano po, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, lahat ng ito yung niling namin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.